Mga espekulasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral patuloy na binavalidate ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. PNP, malakas ang paniniwala na hindi umano aksidente ang pagkasawi ni Yusek Cabral. Pagkasawi ni dating DPWH Undersecretary Cabral nais imbestigahan sa House of Representatives. Vice President Sara Duterte itinangging may kaugnayan siya o nakakausap si Ramil Madriaga. Mga akusasyon ni Madriaga pinabulaanan ng Vice Presidente. Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma inireklamo sa Ombudsman kaugnay sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Department of Health, sisimula na ang pag-iikot sa mga ospital upang masiguro ang kahandaan ngayong holiday break. Fireworks-related incidents tututukan. At rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 22, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ito ang nakikita nilang sagot sa mga espekulasyon kaugnay na nangyari sa dating DPWH official. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat kahina-hinala ang mga naging kilos umano ni Cabral bago nangyari ang insidente, hindi pa rin sila maaaring magbigay ng konklusyon base sa salaysay at kwento lamang. Sa ngayon, wala namang nakikitang foul play ang mga otoridad sa pagkamatay ni Cabral, ngunit patuloy silang mag-iimbestiga hanggang sa malaman ang totoong nangyari. Malakas umano ang paniniwala ng Philippine National Police na hindi aksidente ang pagkamatay ni Maria Catalina Cabral. Ito ay base sa mga ebidensya ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ngunit ayon kay General Nartates, hindi pa conclusive o napatutunayan sa ngayon. Anya, kailangan pa ng mas maigting na investigasyon at ebidensya para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkasawi ni Cabral. Inaasahan maghahain ngayong araw ng resolusyon si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at iba pang kongresista upang hikayatin ng Kamara na imbestigahan ang pagkasawi ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye nitong House Resolution na inihain o ihahain ni Congressman Erice? Kailan nakapaloob sa resolusyon na nakatakdang hihain ngayong araw ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at iba pang kongresista yung resolusyon para bigyan ng direktiba ang House Committees on Good Government and Public Accountability at Public Works and Highways para makapagsagawa ng investigasyon sa biglaang pagkasawi ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral.
Partikular na ang mga may kinalaman sa kaalaman ng dating DPWH officials sa pagpaplano, pag-aproba, pagpupondo at pagpapatupad ng partikular na flood control projects na iniulat na maanomalya, substandard at non-existent. Gayon din ang umunay pagpalya ng government investigative at oversight bodies sa napapanahon at akmang pagkuha ng impormasyon mula kay Cabral at pagbibigay ng proteksyon sa kanya dahil sa mga nalalaman nito. Nakapaloob din sa House Resolution ang pagtukoy sa partisipasyon ng project proponents, contractors, consultants at public officials sa mga questionableng proyekto. Layo ng gagawing investigasyon na maging basihan sa pagbuo ng mga panukalang batas upang mapaigting ang transparency at pagpapatupad ng government infrastructure projects. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, ang isinusulong nilang investigasyon ay hindi para siyasatin mismo yung criminal liability ni dating DPWH Undersecretary Cabral kaugnay ng flood control projects. Dagdag pa nito, nais nilang paimbestigahan sa Kamara ang biglaang pagkamatay nito dahil sa maraming teoryang lumalabas. Ayon din sa kongresista, maraming anggulong dapat silipin at hindi dapat ipaubaya sa usual investigating bodies. Git pa nito, hindi maganda na mayroon agad na pronouncement ang mga otoridad na wala umanong indikasyon na may foul play sa insidente o biglaang pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inihinalang mayroong listahan ng mga proponent na sangkot sa maanumalyang flood control project ang pumanaw na dating Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral. Ayon pa kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ito ang itinuturing nilang central figure sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control mess. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Hindi inaasahan ang biglaang pagpanaw ng nagbitiw na Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral. Itinuturing siyang central figure ng Office of the Ombudsman pagdating sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control scandal. Dahil mayroon umano itong listahan ng mga sangkot sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura ng bansa. It's information that has reached us, reports that have reached us na meron talaga siyang listahan sana ng mga tao na nag-insert ng mga projects sa budget. So, hindi pa natin nakikita itong listahan. Now, I mean, of course, it's an unfortunate thing that this had happened, pero for those who do have access sana sa kanyang mga computers, whether personal or for work, which may contain itong mga listahan na to, we urge them to please come forward with this list and give the same to us here at the Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, December 3 o 2 linggo bago pumanaw, nagpunta pa si Cabral sa kanilang opisina at nakipag-usap sa nasa 5 prosecutors ng Ombudsman kasunod ng imbitasyon para sa questioning. Mayroon na umano itong koordinasyon sa kanyang mga abogado at nagpakita pa ng kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit dahil sa biglaan itong pagkamatay, naniniwala ang ombudsman na nasa naiwan itong gadgets ang mga mahahalagang ebidensyang kanilang kailangan. Kaya tayo, that's why time is of the essence now. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito. At the risk of them being altered, erased by family members or friends. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation of the flood controls. Samantala, bagamat napawi na ang criminal liabilities dahil sa kanyang pagpanaw, posible pa ring habulin ang civil liabilities ni Cabral para sa mga mapapatunayang ill-gotten wealth nito. Lalo na at isa rin siya sa mga malalaking individual na iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa mga aligasyon na siya ang nasa likod ng mga maaanomalyang budget insertions sa National Expenditure Program na may mga katumbas na kickbacks. Kahit po pumano ang isang tao, accountability still has to be exacted, especially when it involves public funds. So our hope and our goal here is to make sure that every proven amount, every cent, every peso na malaman natin na nanakaw pala at nandyan sa estate ni former Yusek Cabral, ay kailangan talaga kunin pa din at isole sa gobyerno.
Giit pa ng tagapagsalita ng Ombudsman, hindi mapapabagal o mapipigilan ng mga nangyayari ang kanilang mga investigasyon. Magagamit pa rin ang mga naiwan ni Cabral na dokumento, litrato o anumang impormasyong maaaring makapagpatibay sa mga kasong kanilang isasampa sa korte. Dagdag ni Clavano, naging parte ng usapan kasama si Cabral ang proteksyong kayang ibigay sa kanya ng Ombudsman dahil iniiwasan nilang malagay ito sa peligro, lalo na at malalaking impormasyon ang hinihinalang hawak nito. But I think the situation speaks for itself na talagang we are in dangerous territory here dahil maraming nasasangkot na malalaking tao. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lang ang mga mambabatas, kundi maging ang executive branch officials ay proponents din ng flood control at iba pang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Yan ang inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste bata sa files ng naglalaman ng mga listahan ng mga proponent ng insertions ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ibinigay umano sa kanya ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang detalye sa ulat ni Rosa Dicoz. May hawak na files ng listahan ng mga proponent ng insertions ng Department of Public Works and Highways o DPWH si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Anya, ibinigay ito sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025 matapos sabihin ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ibigay ito sa kanya para sa transparency. Kamakailan lang ay natagpo ang walang buhay si Cabral malapit sa Bued River na may lalim na 20 hanggang 30 metro mula sa Cannon Road sa Tuba, Benguet gabi ng December 18. Inihayag ni Leviste na ayon sa files, hindi lang mga kongresista at senador ang mga proponent ng flood control at iba pang proyekto ng DPWH, kundi pati mga opisyal mula sa ehekutibo, kabilang ang mga kalihim at undersecretary sa labas ng DPWH, pati na rin mga pribadong individual. Ayon kay Leviste, mas mainam kung ang DPWH mismo ang maglalabas nito upang hindi umano makompromiso ang trabaho niya sa Kongreso. Pero anya, maaari rin niyang ilabas ang insertions ng mga proponents sa Kongreso kung pahintulutan siya o kung mismong si Secretary Dizon na magsasabi sa kanyang isa publiko na ito. At dahil din sa mga pangyayari kamakailan, ang concern ng kongresista ay matiyak na ligtas ang mga tauhan ng DPWH na may kopya ng files na ito at maingatan ang naturang files. Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kung mayroong makikinabang sa biglaang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral, ito ay mga proponent ng DPWH insertions. Yung mga proponents ng mga insertions ng 2023, 2024, and 2025 GAA. When you say proponents, ito po yung mga lawmakers sa both houses of Yes. Hindi, meron din sinabi na may mga member of the executive branch na nag-propose ng mga projects. Paano po niyo po nasabi po kung? Di ba sabi ni Congressman Saldico that the executive branch proposed 100 billion insertion? Naniniwala rin ng kongresistang hindi malayo ang possibility na may foul play sa pagkamatay ng dating DPWH official, lalo na't itinuturing nitong illogical ang mga pahayag ng driver ni Cabral kaugnay ng insidente. Kaya naman nakatakda na ring maghain ng resolusyon si Representative Erice para hikayatin ng Kamara na imbestigahan ang biglang pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Cerro Party List Representative Terry Redon naman naniniwalang hindi makahahadlang sa isinasagawang investigasyon sa maanumalyang flood control projects ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral. That might be a bit of a conjecture to say at this point na it is an actual setback. No? So, kasi katulad ng nasabi natin, marami pa naman hong mga tao na actually pwede magbigay ng pagpapatotoo doon sa ilang pong mga kaso po ng korupsyon at kaso po ng kickbacks. It's not just a single person naman po doing as an example, yung NEP insertions. Diba? So, I'm quite certain she had staff that
basically placed in the line items there, so we can actually talk to them as well. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumanaw na sa edad na 78 si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Nagpahayag naman ng panghihinayang ang mga kasamahan nito sa Kamara dahil sa pagpanaw ng kongresista. Nagbabalik si Rosa Licor. Kinumpirma ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno ang pagkasawi ng kasamahan nito sa National Unity Party o NUP na si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Anya, nagkaroon ng heart attack si Acop Sabado ng gabi, December 20. Pero bago ito, naging matagumpay pa anya ang kidney transplant ni Acop noong November 28. Lubusaan niyang ikinalungkot ang pagpanaw ng mahigit 25 taon na niyang kaibigan. Itinuturing din itong devoted, matapang at tapat na lingkod bayan si Acop. Dagdag pa nito, malaking kawalan sa Kongreso at bansa ang pagpanaw ng kongresista. Naging kinatawan ng Antipolo 2nd District si Acop ng 15th, 16th, 17th, 19th at 20th Congress. Mas naging matunog ang pangalan ni Acop nang maupong Senior Vice Chairperson ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-imbestiga sa illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs, operasyon ng illegal na droga at extrajudicial killings o EJK sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Samantala, ayon naman kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III, lubos na nagdadalamhati ang kapulungan ng mga kinatawan sa pagpanaw ni Congressman Acop. Kinilala rin ng iba pang kasamahan sa Kamara si Acop at ang mga naging ambag nito sa House of Representatives. Kabilang na si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Isang abogado at dating Police General si Acop. Naging hepe rin ito ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may anuman siyang personal na kaugnayan kay Ramil Madriaga. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Vice Presidente ngayong umaga, sinabi nito na wala siyang anumang instruction dito at walang pagkakataon na binisita niya si Madriaga sa kulungan o kahit pa makausap man lamang ito. Giit ni VP Sara, ang mga larawan na isinumite ni Madriaga ay pawang walang kaugnayan sa mga paratang sa kanya na kinunan lamang sa mga public events kung saan present din ang Vice Presidente. Paliwanag pa ni VP Duterte, hindi sinusuportahan ng naturang mga larawan ang mga alegasyon ni Madriaga laban sa kanya. Naniniwala ang Vice Presidente na desperado lamang si Madriaga na makalabas ng kulungan kaya't nagpapakalat ito ng mga maling impormasyon para sirain ang posible niyang kandidatura sa pagkapresidente. Si Ramil Madriaga ay sinasabing dating nagsilbi bilang security aide ni VP Sara noong siya pa ang mayor ng Davao City at nagtatrabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Siya ang nagsiwalat hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga report, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga POGO operator at ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Inireklamo sa Office of the Ombudsman sina dating Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Manny Ledesma. Ito'y kaugnay ng kautusang lipat pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, anong mga kaso, yung mga nais ipasampa laban kina Recto at Ledesma? Aga, mga kasong technical malversation, graft at plunder, yan yung mga kasong nais isampa ng mga complainants laban kay dating DOF Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Manny Ledesma. Nagtungo ngayong araw sa Office of the Ombudsman ang grupong Save the Philippines Coalition para maghain ng formal na reklamo kina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at former President ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma.
Nag-ugat ang reklamo sa kautusan noong 2024 na paglilipat ng 89.9 billion pesos na reserve fund ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Ayon sa mga ito, kaya nila pinapakasuhan si Recto ay dahil siya ang lumagda sa Memorandum Circular para mangyari ang lipat pondo nang siya pa ang Finance Secretary, habang si Ledesma naman ang Presidente at Chief Executive Officer o CEO ng PhilHealth nang panahong nangyari ito. Actually, ang plunder component dyan, by virtue of his position, si DOF Secretary Recto. Kasi siya yung nag-implement kung saan lilikumin yung mga reserve funds ng mga GOCCs. Base doon, kaya sabi niya, inutusan daw siya ng legislators. No? Kaya nag-implement siya ngayon ng circular. At kahit labag sa batas ng PhilHealth Charter at ng Universal Health Law, the mere circular ay yun ang nag-violate. Pinagbasihan rin nila ang desisyon ng Supreme Court nito lamang December 5 na dapat ibalik sa PhilHealth ang naunang nai-remit na 60 billion pesos ng state health insurer. Samantala, base sa naturang desisyon, tumanggi ang Korte Suprema na tukuyin kung dapat nga bang panagutin si Recto sa ginawang lipat pondo. Ayon sa mayorya o karamihan ng mga maestrado, sa ibang kaso dapat talakayin at hatulan kung mayroong criminal liability ang dating finance chief ng Marcos administration. Aga, naglabas na rin ng pahayag si Executive Secretary Ralph Recto patungkol dito at sinabi niyang bukas siya sa investigasyon at handang makipagtulungan sa Office of the Ombudsman para sa isasagawang preliminary investigation kaugnay dito sa isinampang reklamo laban sa kanya. Yan ang update mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Sisimula na ngayong araw ng Department of Health ang pag-iikot sa ilang ospital sa bansa. Bahagi ito ng paghahanda ng ahensya at ng mga ospital sa posibleng dagsa ng mga pasyente ngayong holiday break. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina Live. Jed, ano yung mga pangunahing mga sakit o insidente na abantayan ng DOH at ng mga ospital ngayong holiday break? Aga simula ngayong araw, pangunahing babantayan ng Department of Health o DOH ay yung mga non-communicable diseases, maging yung road crash injuries at yung mga fireworks-related injuries, particular na sa pagpapalit ng taon at yung iba pang klaseng trauma ngayong holiday break. Sisimulan na ngayong Lunes ni Health Secretary Teodoro Herrera kanilang kampanya para sa ligtas na holiday break ngayong 2025 hanggang sa pagpapalit ng taon. Ang gagawing pag-iikot sa health facilities ay kasama sa paghahanda ng Health Department sa pagbibigay ng atensyong medikal para sa non-communicable diseases gaya ng stroke, acute coronary syndrome at bronchial asthma. Bukod dito, babantayan din ng ahensya ang road crash at fireworks-related injuries at iba pang uri ng trauma. Target din ng DOH na pataasin ang may iwasan ang mga sakuna at injuries ngayong panahon ng kabi-kabilang selebrasyon. Kabilang ang Philippine National Health Center o Philippine Heart Center na pupuntahan ng kalihim para makita ang mga kaso na nagkasakit sa puso ngayong taon kumpara noong 2024. Bibisitahin din ngayong araw nila Secretary Herbosa ang National Kidney and Transplant Institute. Aga simula bukas December 23 hanggang January 5 ay araw-araw maglalabas ang Department of Health ng tala doon sa bilang ng mga pasyenteng dadalhin sa mga ospital kaugnay dito sa non-communicable diseases, maging yung mga maaaksidente dito sa road crash na magtatamo ng road crash injuries, maging yung mga masasabugan ng paputok lalo na sa pagpapalit ng taon. So ayun muna update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Naka-alerto na ang lahat ng unit ng Philippine National Police o PNP para sa inaasahan dagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Martates Jr., nagdagdag na ang ahensya ng police visibility sa mga ports, terminals at iba pang transport hubs sa buong bansa. Nasa higit 100,000 police personnel
ang nakadeploy para sa holiday season hanggang sa pagpapalit ng taon. Mas mataas ang deployment ngayon kumpara noong nakaraang taon na aabot ng 60,000 na police personnel. Pansamantalang suspindido ang issuance ng concessionary beep cards sa mga istasyon ng MRT at LRT simula ngayong December 22 hanggang sa January 4, 2026. Layo nito na bigyang daan ang gagawing systems maintenance upang mas maiayos pa ang kanilang serbisyo. Muling babalik ang issuance ng concessionary cards sa mga istasyon pagsapit ng January 5, araw ng Lunes. Papayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga public utility vehicles o PUV na mag-operate gamit ang mga digital na provisional authority. Ayon sa ahensya, maaari mag-operate ang mga PUV kapag ang kanilang provisional authority ay nai-upload na sa online verifier system ng ahensya. Sa dating patakaran, maaari lamang mag-operate ang mga PUV, jeepney, mga bus at Transport Network Vehicle Services o TNVS kung mayroon silang hard copy ng provisional authority. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsunod sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Good news para sa mga motorista, magpapatupad ng rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, December 23. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng piso at 30 sentimos ang kada litro ng diesel, habang 80 sentimos kada litro ang magiging bawas sa presyo ng gasolina. Samantala, piso at 60 sentimos naman ang rollback sa kerosene. Ang panibagong oil price rollback ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Nilinaw ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na peke o walang katotohanan ng kumakalat na post sa social media hinggil sa umunay pamamahagi ng bonus ng ahensya ngayong holiday season para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Pinag-iingat ng DSWD ang publiko hinggil sa mga pekeng social media page na nagpapakalat ng scam links at fake news ngayong holiday season. Kabilang na nila ang page ng PH News Update Today's Headlines. Paalala ng ahensya, huwag basta i-click ang mga kahinahinalang link na maaaring kumuha ng mga personal na impormasyon upang hindi makompromiso ang kanilang mga account at maloko ng mga nagsasamantala kapag ganitong panahon. Naniniwala si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maaaring maging batayan ng ethics complaint ang naging reaksyon ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa 33rd Southeast Asian o SEA Games sa Thailand. Ito ay matapos makuha na ng CCTV ang pambabatok ng kongresista sa Philippine Fencing Association o PFA President Rene Gacuma sa fencing venue ng SEA Games. Nagsumiti na ng ulat kaugnay ng insidente si Gacuma kasunod ng hindi pagkakasundo sa pagpili ng atleta para sa EPE match. Director ng PFA at Second Vice President ng Philippine Olympic Committee si Gomez. Alegasyon naman ni Congressman Gomez, pambubuli umano ang ginawa ni Gacuma sa isang 19 anyos na atletang babae. Ayon kay Representative Ridon, hindi aksyon ng isang kongresista ang mambatok ng isang senior citizen. Parang it impinges into the reputation and the dignity of the House. Pag ginagawa ho ng House members yun, di ba? Parang di ginagawa dapat ng House members yun eh. Yung nababatok ng matanda or nababatok ng kung sino man tao. Di ba? So I think pagka meron pong magka-file ng ethics complaint, and I think private persons like yung PFA president can actually do it. Naiuwi na noong Sabado, December 20, ang labi ni Marian Esteban,
ang Pilipinang Overseas Filipino Worker o OFW na nasawi sa sunog sa Taipo, Hong Kong noong Nobyembre. Inasikaso ng Overseas Workers Welfare Administration OWA at Department of Migrant Workers o DMW ang paghahatid ng labi ng OFW. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang OWA sa pamilya ni Esteban. Inaasahan ang pag-aamyenda ng Senado sa legislative calendar ngayong araw. Ito ay upang bigyang daan ang pagraratipika ng proposed 2026 national budget sa susunod na linggo. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, ano na ba yung update sa gagawing ratification ng proposed 2026 national budget? Aga inaasahan na pagdedesisyonan na ng Senado ang pagpapalawig ng Senate plenary sessions sa hanggang December 29. Batay na rin yan sa huling impormasyon na kinumpirma ni Senate President Vicente Sotto III matapos ang pagsasagawa ng Bicameral Conference Committee meeting para sa pambansang pondo sa susunod na taon. Muling amyendahan ng Senado ang legislative calendar nito upang i-extend ang suspensyon ng mga sesyon. Paliwanag ni Senador Tito Sotto, hindi na nila gusto ang katulad na proseso sa nakaraan kung saan niraratipikan nila ang panukalang budget kasama ang summary lang ng Bicameral Committee report. Sa halip, nais ng Senado na nais ng Senado kasang-ayon ng Kamara na enrolled bill na ang kanilang iraratipika. Ito anya ay upang maging mas pinakamalinis at maliwanag ang lahat ng detalye sa panukalang budget bukod sa pagla-livestream o pagsasapubliko ng BICAM. Ngunit sa halip na ngayong araw ang ratifikasyon batay sa naunang inanunsyo ng Senado sa December 29 na ito isasagawa. Bunsod dito ng ilang araw na extension ng pagsasagawa ng bicameral meeting at pagpiprint ng physical copy ng 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ayon naman kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Finance, sa ngayon ay wala na ang mga meeting at puro staff work na lahat ang ginagawa. Ito anya ay para sa pagbubuo ng 2026 General Appropriations Act o ang tinatawag na enrolled bill. Gumagamit lang anya sila ng Excel file sa ngayon, ngunit plano nilang gumamit ng mas makabagong teknolohiya sa mga susunod na paggawa ng budget. Para na rin anya ito sa mas transparent at mas mabilis na pagbubuo ng budget at hindi naaabot ng 1 linggo para isagawa ito. Aga inaasahan na pagkatapos ng plenary session ngayong araw ay muli nang magkakaroon ng sesyon sa Lunes, December 29 dahil bukas nga at sa Wednesday ay ang regular na kanilang sesyon. Ngunit dahil nga ito ay parang special session na lang ay hindi na inaasahan natin na i-anunsyo din nila mamaya na ngayong araw na lang at sa Lunes, sa susunod na Lunes, isasagawa ang sesyon dito sa Senado. Sa December 28 naman, araw ng linggo, inanunsyo naman ni Senador Win Gatchalian na isasagawa yung pagpirma ng BICAM report. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na naisampa na sa ilang korte ang kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pang kapwa-akusado kaugnay ng missing sa Bungeros. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kailan daw na isampa ang kaso laban kay Atong Ang at iba pa at saang mga korte ito na i-file? Magandang tanghali, Ella. Matapos ngang maglabas ng formal na resolusyon ng Department of Justice o DOJ kung saan pinakakasuhan na ang business tycoon na si Atong Ang at 21 iba pa kaugnay sa iba't ibang mga kaso tulad ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Kinumpirma ngayong umaga ng tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez na formal nang naihain sa hukuman ang mga nasabing kaso.
May sinampa sa Santa Cruz, Laguna, San Pablo, Laguna at Lipa City sa Batangas kung saan nangyari o nawala ang mga sabungero. Dagdag pa ni Attorney Martinez, maglalabas ng warrant of arrest ang korte kapag may probable cause o batayan batay sa mga isinumiteng ebidensya at resolusyon ng DOJ panel of prosecutors. Sa ngayon, Ella, wala pa anyang inihaing musyon ng DOJ upang mailipat ang mga kaso dito sa Maynila. Kamakailan ay naghain ng motion for reconsideration ang grupo ni Atong Ang sa DOJ upang mabaliktad ang desisyon. Wala pang update patungkol dito ang kagawaran kung mayroon na bang desisyon ang kanilang panel. Ella, ayon naman sa DOJ, dahil nga ngayon nasa korte na yung kaso at meron pa silang motion for reconsideration dito sa DOJ, kung sakasakaling may formal ng warrant of arrest na ilalabas ang hukuman, maaari anyang maghain ng motion itong kampo ni Atong Ang na i-hold in abeyance o huwag mo nang ipatutupad ang warrant of arrest hanggat hindi pa nare-resolba ang motion for reconsideration ni Atong Ang dito sa kagawaran. Yan mo nating update mula dito sa DOJ. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Iniyak ng Philippine National Police ang hustisya at suporta sa nasawi at nasugatang pulis sa engkwentro sa Quezon. Samantala, binisita naman ng hepe ng PNP sa ospital ang mga pulis na nasugatan. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nangako ang Philippine National Police na tutugisin ang mga miyembro ng Gun for Hire Syndicate na sangkot sa engkwentro sa Candelaria, Quezon noong December 19 na ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng 2 iba pa. Nasawi si Patrolman Ron J. Chavez habang sugatan sina Police Master Sergeant Sunny Karingal at Patrolman Kim Kenneth Averia matapos silang pagbabarilin ng mga armadong suspect na may dalang M16 rifles at pistol habang nagsasagawa ng routine mobile patrol sa barangay San Isidro. Sa follow-up operation, napatay ang umano'y leader ng grupo na si alias Mark, residente ng Chaong, Quezon, at nabawi ng pulis ang mga baril at isang sasakyan. Patuloy ang operasyon para matunton ang iba pang suspect. Personal naman aga na binisita ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melecho Nartates Jr. ang mga sugatang pulis sa United Candelaria Doctors Hospital kahapon at ginawaran ang mga ito ng medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan, kasama na ang tulong pinansyal. Inatasan din ni General Nartates ang Pro 4A at Quezon PPO na paigtingin ang intelligence-driven operation laban sa mga armadong sindikato sa rehiyon. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Ipinagutos ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang review sa Police at Intelligence Services ng bansa matapos ang pag-atake ng 2 gunmen sa isang Jewish festival sa Bondi Beach noong December 14. Ayon kay Albanese, dapat ay nasa best position ang government security services sa mga katulad na pagkakataon. 15 individual ang nasawi sa mass shooting ng mag-amang Sajid at Navid Akram sa nooy ginaganap na Hanukkah celebration sa lugar. Napatay ng mga otoridad si Sajid habang nasa ospital at nagpapagaling pa ang anak nito na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang paghahasik ng terorismo. Naka-heightened alert ang buong Taiwan matapos ang insidente ng pananaksak at smoke bomb attack sa Taipei noong nakaraang Biyernes, December 19. Kasama sa mahigpit na babantayan ng mga otoridad ang mga matataong lugar, gayon din ang mga area kung saan idinarao sa malalaking pagtitipon. Narito ang report ni Amiel Pascual. Mas pinaigting ang seguridad sa buong Taiwan kasunod ng insidente ng pananaksak at smoke bomb attack sa Taipei na ikinasawi ng 3 tao noong Biyernes, December 19. Pinalawak ng mga otoridad ang deployment ng mga pulis sa mga lugar na inaasang dadagsain ng publiko ngayong holiday season, kabilang na ang mga transport hub, shopping district at malalaking holiday events.
Ayon sa mga otoridad, layo ng hakbang na ito na maiwasan ang posibilidad na maulit ang insidente at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nagdagdag ng mga pulis at pinalakas ang nighttime patrol sa mga pangunahing istasyon ng tren sa Taipei. Naglatag din ang mga security checkpoint at explosive detection measures sa mga lugar na may mga malalaking pagtitipon. Kasama sa ipanatutupad ang real-time reporting system, joint security mechanisms sa pagitan ng mga otoridad at event organizers at ang paggamit ng bomb-sniffing dogs. Bukod sa Taipei, pinalakas din ang presensya ng pulisya sa New Taipei City, Hsinchu, Taichung, Chiayi, Tainan at Kaohsiung. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, itinuturing na lone wolf attack ang insidente at wala umanong indikasyon na may grupong sangkot sa pag-atake. Kinumpirma rin ng mga otoridad na planado ang ginawang pag-atake ng sospek na nasawi matapos tumalon sa isang gusali habang tinutugis ng mga pulis. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang motibo ng sospek. Samantala, tiniyak ng mga otoridad na mananatili ang heightened security alert lalo na sa papalapit na New Year event sa Taipei 101. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa na namang oil tanker ang nakumpiska ng Estados Unidos sa karagatang sakop ng Venezuela ayon sa US government. Kasunod ito ng sanksyon na ipinataw ng US sa mga lalabas at papasok na oil vessels sa bansang Venezuela. Ang balita ay inahayag ni US Homeland Security Chief Kristi Noem sa kanyang post sa X. Ayon kay Noem, magpapatuloy ang hakbang ng US laban sa mga palihim na operasyon ang mga sanctioned oil vessels na anila ay ginagamit upang pondohan ang narco-terrorism sa rehiyon. Naging produktibo ang pagpupulo ng mga opisyal na United States, Europe at Ukraine sa Florida hinggil sa posibleng peace plan sa Ukraine ayon kay US Special Envoy Steve Witkoff. Nagkaroon din ng bukod na pag-uusap kasama ang mga Russian negotiators. Isinusulong ng US ang 20-point plan kung saan saklaw nito ang seguridad para sa Ukraine, economic recovery at mga hakbang na kakailanganin para tuluyang makamit ang kapayapaan. Nananatili namang tutol dito ang Russia dahil mas gusto nitong kubkubin ang Ukrainian territory habang patuloy ang pagtanggi ng Ukraine dito. Hindi pa rin tiyak kung tatanggapin ni Russian President Vladimir Putin ang naturang proposed peace plan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.